Simulan na natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng banal na Espiritu Santo naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Walang saysay kung tayo nagmamalaki sa ating mahal na Panginoon sa gitna ng pangangailangan ng ating kapwa upang hanguin din sila mula sa pagkakasadlak sa pagkakasala. Tayo na nakakikita nito ay kailangang mag-alay ng ating sarili at magbigay ng pagkakataong may angat natin sila. Hindi para tapakan sila at lalo silang ilayo sa yakap ng ating Panginoon, kundi ating ipakita sa kanila na kung tayo may kabutihan, kabutihan din ang ating ipamamalas sa kanila. Kaya naman mga kapatid, sa pasimula ng ating banal na pagdiriwang, ating ipakita ang ating kabutihan sa Diyos. Kilala ng kabutihan ng Diyos ang ating mga kabutihan. Kaya naman ating ngayong pagsisihan ang ating mga pagkukulang at hihingi ng tawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa masaya naming pagdiriwang sa 40 araw ng paghahanda sa pagkabuhay at sa pakikinabang namin sa salo-salong banal ng paghahaing ipinagkamit namin ng katubusan, ikagagalak nawa namin ang dulot nitong kabutihan sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Hali kayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon, pagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay mapalalakas niya tayo uli. At sa 3 araw, tayo kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Hali kayo, sikapin nating makilala ang Panginoon. Tiyak na tutugunin tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukang liwayway. Darating siyang walang pagsala, tulad ng pagpatak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Huda? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na nadagling napapawi. Kaya nga, ipahahampas ko kayo sa aking mga propeta. Lilipulin ko kayo sa pamamagitan ng aking mga salita at simbilis ng kidlat ang pagkatulad ng aking hatol. Sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain, at pagkakilala sa Diyos sa halip ng handog na susunugin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Hindi ko nanais ang mga panghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain.
iyong kahabagan, O Diyos, ang Sion. Iyong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing, dala sa dambana turong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Katapatan ang naisin kalakip ng paghahain. Papuri sa'yo, Panginoon Hesu Kristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Papuri sa'yo, Panginoon Hesu Kristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Sumainyo ang Panginoon. At Ang sumayo rin. pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa naman publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nananalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo. Nagbibigay ako ng ikapu ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano ay nakatayo sa malayo. Hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadakukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito ay umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Mga ginigilig ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Walang saysay kung ikaw'y nagmamalaki sa harapan ng Diyos. There is no reason for us to be righteous and to justify our goodness. Bakit? Hindi naman kailangan ipagmalaki mo ang kabutihan mo. Ang kabutihan hindi nagmamalaki. Hindi po ba? Katulad ng ginawa ng Pariseyong ito sa harapan ng dambana ng Panginoon. Pinagmamalaki niya para bang sa unang pandinig, isinusulit niya kung ano yung kanyang nagawa. Isinasangguni niya. Pero kung titignan natin ang tono ng kanyang pananalita, nang sabihin niya, ikumpara na niya ang sarili niya sa kanyang kapwa na nanalangin o kapwa nila lang, ay doon natin makikita at mararamdaman na para bagang ipinagmamalaki pa niya sa Panginoon na siya'y hindi nagkakasala. Oo, wala kang ginawang masama. Ang tanong, may ginawa ka bang mabuti? Para sabihin mo na ikaw ay mabuti? Hindi lamang sa pananalita nakikita o nababanaag ang kabutihan ng isang tao, kundi kung papaano mo iniangat ang iyong mga daliri o iniabot ang iyong kamay para ang iyong kapwa makasalanan ay naiangat mo matapos mong maiangat ang sarili mo mula sa pagkakasadlak, sa pagkakasala. Walang saysay ang pagsasabi mong mabuti ka kung hindi naman ito nararamdaman ng iyong kapwa. Hindi ikaw, kapatid, ang magsasabing may kabutihan ka, kundi ang mga tao nakakahalubilo mo. At kundi ang Diyos na siya magsasabing tunay nga na ang likha kong ito ay mabuti. Sa tagpong ito mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng panahon ng Kwaresma, kaya ang salitang pagdiriwang ay ginagamit sapagkat nagdiriwang tayo ng ating pagkilala na tayo nililinis. Nililinis pa lang at hindi tayo mabuti. Walang kasalanan ang hihigit pa sa dakilang awa ng Diyos. Pero walang patatawaring kasalanan kung wala kang aamining pagkukulang. O, di ba? Sa tagpong ito, inamin ba ng Pariseo ang kanyang kasalanan? Hindi. Wala siyang inaming kasalanan. Nangangulong ba
na pag wala kang inaming kasalanan, mabuti ka? Marahil mag-isip-isip ka, kapatid, dahil baka mas marami pa yung nagagawang kasalanan, hindi mo lang ito inaamin. Minsan nga po mga kapatid, tayo we are so guilty of being righteous. The greatest sin of a person is pride. The greatest sin of a person nowadays is pride that was born out of self-righteousness. Never ever compare ourselves to one another. At the expense of other people, when we say we are good, the reality is we are not. At the expense of others, we say that we are the best. Well, actually, we are not. Mas mababa pa tayo dun sa taong ikinukumpara natin ang ating sarili. Dahil maging sa pananalangin dito sa ating ebanghelyo, hindi nanalangin ang pariseyo, kundi nagmalaki siya sa harapan ng Diyos. Samantalang ang publikano, dinadago kanyang dibdib na para bang hindi niya nakikitang karapat-dapat siya na humarap sa Panginoon. Ni hindi nga niya may angat ang kanyang mukha para tignan ang Panginoon sa kanyang dambana, bagkus patuloy itong nakayuko na may kahihiyan sa kanyang sarili, na matapos niyang isanggun, ilapit ang kanya, nakita niyang hindi na siya karapat-dapat. Napakaganda ng hamon sa ating ngayong panahon ng Kwaresma. Ang itinataas, ibababa. Ngunit ang nagpapakababa ay kanyang iniaangat at itinatampok. Ito ang hamon sa atin, kung gayon. Bakit? Sino ba sa atin ang mabuti? Hindi ba sinabi na yan ng ating mahal na Panginoon, wala kang tatawaging mabuti, kundi ang Ama, na siyang pinagmumulan ng lahat ng kabutihan. Paano mo na kung gayon matatamasa ang kabutihan? Kapatid, tingnan mo muna at aminin ang iyong kasamahan. Tingnan mo muna at aminin yung pagkukulang. Walang masama pag nakita mo ang iyong mga ginagawang kabuktutan. Walang masama pag inamin mo ang iyong kasalanan. Yan nga ang magbibigay daan para makita mong higit pa rin ng Diyos kesa sa'yo. Walang saysay pag nagmalaki ka. Ang tanong kasi ng Diyos ay, ano kung may kabutihan ka? Ano kung hindi ka gumawa ng kasamaan? Bakit? May ginawa ka bang kabutihan? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Taglay ang mga pusong nagsisisi at nagpapakumbaba, humarap tayo ngayon sa Diyos. Tumugon tayo ng tapat at nagpapakaabang manalangin sa mga kailingang ito. Sa bawat pagdalangin, mga kapatid, ang ating itutugon, padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang simbahan naway maging isang tiyak na kanlungan para sa mga makasalanan at mga itinatakwil ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga naglilingkod sa bayan naway magbigay ng higit na malasakit sa mga kababaihan, mga bata, mga ulila, mga matatanda at mga walang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga mananampalataya naway magkaroon ng higit na malalim na pananalangin at pagsisisi lalo na sa panahong ito ng Kwaresma. Manalangin tayo sa Panginoon. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga may sakit naway maranasan ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ni Kristo upang mabigyan sila ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga yumao naway magtamasa ng liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Isama natin sa ating mapagpakumbabang panalangin ang ating mga kadustahan. Isama rin po natin ngayon ang mga kahilingan ng ating mga kapatid na sila'y damayan sa kanilang paglapit sa ating mahal na Panginoon. Mga kapatid natin nagdadalamhati, mga kapatid po natin, mga kapanalig na nasa banig ng karamdaman.
ang mga kapatid natin hanggang sa mga sandali ito ay nakikibaka pa rin sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Ama, Panginoon. tinutunghayan mo ang aming mga puso at nakikita mo ang aming mga pangangailangan. Ipagkaloob mo dahil sa iyong habag ang hinihiling namin sa aming panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa'yo, Ama, aming alay, alak at tinapay, alaala ng iyong anak. Kapuri-puri kay Diyos lumikha na sanlibutan, sa iyo kagandaang loob, narito ang aming may aalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para sa amin, nagbibigay ng iyong buhay. Kapuri-puri ka, O Diyos, magpakailanman. Sa alay na ito, alay ng pag-ibig. Kapuri-puri kay Diyos lumikha na sanlibutan, sa iyo kagandaang loob, narito ang aming may aalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawang, alak na ito para sa amin, nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ka, O Diyos, magpakailanman. Patuloy kayong manalangin mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong kagandang loob dinalisay mo kami upang iyong makadulog. Sa pagdiriwang na ito na maringal na paghahandog, maihain nawa namin ang iyong ikinalulugod sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat ni ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat. Ang iyong anak ay ulirang na tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamauwain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong lahat ito bilang pag-ala-ala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo ay nabalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kaming Santo Papa at ni Elias na aming mahal na obispo at ang lahat ng kapanian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 At sa tagubili na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ngayon na may lakas ng loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming
hinihiling naming kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya. Huwag ang paulit-ulit naming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon, lagi nawang sumainyo. At sumaiyo Kapatid, rin. magbigayin po tayo ng pagbati ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyong lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga ginigilig ko mga kapatid, narito ang ating mahal na Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong lahat na nakikibahagi ngayon sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal sa pagsasalong lagi sa banal na pakikinabang, mapangatawanan nawa namin ang wagas na ginagampanan sa aming pagsasaloob ng lagi naming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain tayo na mapagmahal at makapangyarihan Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Taglay ang pagpapatawad mula sa ating Panginoon, humayo na po tayo at maging mapagpatawad sa ating kapwa-tao. Salamat sa Diyos. Walang